Nakaharap na ni Senator Jinggoy Estrada ang naglaglag sa kanya sa Kamara na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Nang komprontahin, kumambyo ang engineer. Bukod dyan, inilabas din ang CCTV ng kontratistang nag-deliver daw ng pera sa loob mismo ng Senado. Narito po ang report ni Bean Los Baños. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control anomalies, lumutang ang pangalan ng isang kontratista na konektado umano sa lagay o kickback para sa mga proyekto. Nakuhanan sa CCTV ng Senado si Mina Elamparo Jose, may-ari ng WJ Construction na pumunta sa Senado noong August 19. Ayon sa dating DPWH official na si Bryce Hernandez, siya umano ang naghahatid ng obligasyon o lagay para sa proponent ng flood control projects. Pero pagilinaw ni Mina, bumisita lang siya sa opisina ni Senator Erwin Tulfo para ayusin ang sira nitong veranda. Para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom. You should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. Giit pa ni Mina, hindi siya naghatid ng pera sa kahit sinong senador. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Sabi pa ni Mina, isang 24 million peso flood control project lang ang hawak ng kumpanya nila at hindi ito ghost project. Ang text message na pinakita ni Bryce Hernandez sa Kamara ay tungkol daw sa i-deliver niyang dokumento, hindi pera. Lalong nabutasan si Hernandez na dati diretsong idinawit sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanumalyang flood control projects. Sa Senado, bigla siyang kumambyo. Nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni Boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent. Dito na sinabon ni Estrada si Hernandez. Tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Did you ever see Alcantara handing money over me, to me? I don't think so. Meron ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Pinag-usapan din sa Senado ang limpak-limpak na pera na pinakita ni Hernandez sa pagdinig ng Kamara. Sa pagtatanong ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang perang yan ay umaabot ng 763 million pesos. Dineliver daw yan ng contractor na si Sally Santos ng Sims Construction kay Hernandez. Bago pa magsalita sa hearing, humingi na ng proteksyon si Engineer Bryce Hernandez o yung legislative immunity na ibinigay naman ng Senado. Yan ay sa kondisyon na tell-all o lahat ng kanyang nalalaman ay kanyang sasabihin. Pero nung nagkakumprontahan na kaugnay sa peking lisensya na di umano ay ginagamit niya sa mga kasino, itinanggihan ni Hernandez. Rason kaya pinagalitan siya ni Senator Lacson. You are really incredible. At times, you have selective memory. Pwede ka naming i-detain dito. Wala. Nagkaroon din ng pagkakataon si Senator Joel Villanueva na kumprontahin ng mga dating opisyal ng DPWH na nagdawit din sa senador sa anomalya. Naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Senator Joel po ay
nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building. There is no such thing as flood control, Your Honor. Pinakita pa ni Villanueva kung gaano kadali mameke ng chat message matapos ipresenta ni Hernandez ang palitan umano nila ng mensahe sa kamera. Matatanda ang sinabi ni Hernandez na nag-request si Villanueva ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng proyekto sa Bulacan pero nasa 600 million pesos lang umano ang inilaan. Kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto na ihaharap sa Independent Commission for Infrastructure si Hernandez sa investigasyon nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.